Ito ha, mga kababayan, si General Torre po ay itinilaga, no, ni PBBM bilang General Manager ng MMDA. Natayo bilang bagong General Manager ng MMDA si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Kinumpirma ng Malacanang ang pagtatalaga na yan ni Pangulong Bongbong Marcos kay Torre. Pinalitan ni Torre si Undersecretary Procopio Lipara sa naturang posisyon. Nagsilbi si Torre bilang hepe ng PNP noong Hunyo bago siya na-relieve sa pwesto nito lamang Agosto. So, yun po yun ha, mga kababayan. No, so tinalaga si General Torre ngayon ni PBBM ng General Manager ng MMDA. Alam nyo ba? John Vic. Alam nyo ba, mga kababayan? Ganito yan. Kung gaano kasakit ang ulo niya noong PNP chief siya, mas matindi ang sakit ng ulo niya ngayon. At take note, mas malaki ang sahod niya dito sa bilang General Manager ng MMDA. Mga kababayan, alam nyo kung bakit nilagay si General Torre sa MMDA? Ganito yan. Kasi, mga kababayan, lumala na po kasi ngayon yung alam ko ang gagawin ni PBBM noon yung katulad sa project ng nanay niya eh. Kung naalala ninyo, mga kababayan, may project po si First Lady Imelda Marcos, no, na more on MMDA na trabaho. Na kung saan, kung naalala ninyo noon, mga kababayan, may mga proyekto si Imelda na mga kalsada, no, na sa ilalim ng kalsada, parking lot, sa taas, daanan. Ha? Mga kababayan. So, kaya siguro, itinalaga ni PBBM si General Torre ngayon bilang MMDA General Manager. Kasi si General Torre kasi hindi natatakot. Diba? Si General Torre kasi hindi nagpapatinag. Pag sinabi kasi niyang ganun-ganun agad. Pag sinabi niyang gora-gora agad. Hindi kasi katulad si General Torre ng ibang MMDA noon, wala akong pangalanan na yung iba kurap. Marami din kasing kurap, mga kababayan, dati sa MMDA. Alam nyo kung bakit ko nasabi? Napakadami po talaga, mga kababayan, na mga nangungutong. Oo. Diyos ko po. Kaya pag si General Torre na uupo dyan, nako, mga kababayan, yung mga nangungutong dyan, nako, sabi ko sa inyo, magkamali ka nga lang ng liko. Automatic yan, kunin agad license mo, ticket agad. Minsan kung mapakiusapan mo, 2,000 lang sir, palusutin mo na ako. Diba? Oo, sa totoo lang, mga kababayan, marami po talaga sa MMDA na mga masasakit po ang ulo. Alam nyo, ang pinaka-problema sa MMDA, naalala nyo dati sa Maynila, napakaraming squatter sa Maynila. Maraming squatter dyan. Alam nyo, habang nagki-clearing operation sila, ngayong araw na to, tinanggal. Tinanggal lahat yan, tinanggal. Kasi alam nyo kung bakit? Sobrang traffic kasi. Yan ang malala ngayon sa Pilipinas. Itong traffic, itong kotong, at yung mga matitigas na ulo. Mga kababayan, alam nila pag si General Torre, walang matigas-tigas ulo dyan. Pag matigas ulo mo, mababatukan ka talaga. Mapatatanggal ka talaga. Makukulong ka pa. Ngayon, siyempre, presidente nga, anong sabi ni General Torre? Tagal-tagal yan, hihilain ko yan. Maniwala kayo sa akin, hihilain ko yan. Talaga pag hindi nyo hihilain ko talaga yan. Di ba? Kita nyo si Digong? Tatagal-tagalan ninyo dito? Aalis na yung eroplano, nandito na yung warrant, binasahan ko ng warrant, tas wala lang din naman kwenta. Hihilain ko yan. Maniwala kayo sa akin, hihilain ko yan. Di ba? Sabi niya, may video yan. Sabi ni General Torre, anong tatagal-tagalin yan? Dami pang sinasabi niyan, hihilain ko yan. Di ba? Nako, sabi ko sa inyo, mga kababayan, kahit sa loob ng airport di ba? Sa totoo yan, mga kababayan. Kaya, kung naalala ninyo, mga MMDA po yung mga nagki-clearing. Naalala ninyo, yung may mga, kahit, ito din ang sakit minsan ng mga Pilipino. Wala nang ang garahe, tagtatatlo pa ang sasakyan. Kaya yung kalsada na pwedeng daanan ng kasasakyan at tao, na puro garahe na. Tapos pag nasagi mo yan, sila pa yung galit. Diba? Isa yan sa rason, mga kababayan, na nagkakaroon ng traffic. Pangalawa, minsan sa MMDA na mga nagbabantay sa kalsada, kahit alam ng mali, basta may lagay,
Nakakalusot. Yeah? Tignan nyo, dito sa amin, yung e-bike, putang ina, hari ng kalsada yan. Alam mo yung paakyat ka na, o katulad sa akin, di ba, nakamustang ako. Siyempre, bubuelo ka niyan. Gaganon ka. Magugulat ka, may e-bike, biglang susulpot ganyan. Mauuna pa sa'yo. Putang ina, sira makina mo. Alam mo yung bumuelo ka, paakyat. Biglang may lulusot sa eskinita, e-bike. Tapos, siyempre, yung e-bike, may sakay, 3. Minsan may bata pa. Bumuelo ka na. Gumanon, ambis na, gaganon ka, ang e-bike, bigla kang hinto. Hintayin mo yung e-bike na makaakyat. Alam nyo mga kababayan, minsan sa kalsada, nakakamura ako. Minsan, bukod sa e-bike, alam nyo yung nakago na yung stoplight, may hihirit tricycle. Putang ina, yan ang pinakamasakit sa ulo, mga kababayan. Makakapal mo ka. Tapos pagbusinahan mo yan. Syempre, dito nakadaan ako. Binusinahan ko. Alam mo ba, ang sigaw agad, yabang mo, porkit naka-sports car ka. Butang ina mo. Di ba? Ikaw pasabihang mayabang. Nakaguna. Biglang sisingit. Tapos alam nyo yung traffic na traffic, igigit-git pa yan, igigit-git. May tricycle, minsan may tuk-tuk. Alam mo yung tuk-tuk? Uso yung tuk-tuk. Di ba sa Divisoria may mga ganyan? Lalo na nung nakapunta ako sa Antipolo, napakadaming tuk-tuk dyan, yung mga electric e-bike. Yan ang mga uso dyan, ng mga sasakyan. Nako, pumapagitna yung mga yan. Kaya sa totoo lang mga kababayan, kaya nilagay ni PBBM, si General Torre dyan, ang dami talagang matitigas na ulo. Hindi kayang irisolba ng MMDA yung ganyang problema. Kasi alam niyo kung bakit? Kung lahat sana ng mga tinalaga dyan sa MMDA, mga manager, mga head, mga chief, mga kung ano-ano pang tawag sa kanila dyan, no? Yung mga pinakamataas na ranggo, nag-isip dapat sila. Biruin niyo, alam niyo ba sa MMDA, minsan may corruption dyan? Nakita niyo yung di ba may mga overspeeding dyan na camera? Minsan nakalagay, kunwari ganyan, pero putol. Minsan ang camera ang mamahal pero hindi gumagana. Kaya sa totoo lang mga kababayan, kung bakit ganyan kalala ang traffic sa Pilipinas, kulang sa disiplina. Alam nyo kung gayahin nyo lang, gayahin nyo ang Singapore, ang Hong Kong. Yung Singapore at Hong Kong napakadisiplinado sa kalsada. Bakit? Ang busway lang. Ang kotse way lang. Ang motorway lang. Dito kasi sa atin, shuffle sa EDSA lang na may bus lane. Yung bus lane, sa EDSA lang. Pero yung mga pampasahirong jeep, isa yung mga jeep, putang ina. Hindi ako nang sa mga jeepney driver, Pero minsan naman kayo, mga jeepney driver, magkaroon naman kayo ng disiplina, oy. Alam nyo yung nakadagdag na kayo ng traffic, nakita niya may nakaparking doon, nag-aantay ng pasahero. Alam mo, uunahan pa niya yan, sisingit siya ulit doon. Tapos pag may nakita na bagong dumating, sisingit ulit doon. Kaya hindi na makakausad yung sasakyan kasi puro na jeep. Nakahilira yung mga jeep lahat. Alam nyo, ganahin natin ang Singapore at Hong Kong. Sana yan ang gagawin ni General Torre, mga kababayan. Hindi ka pwedeng huminto sa hindi bus stop. Dapat ganyan ang gagawin. Alam nyo sa Hong Kong, sa Singapore, ganyan eh. Bawat bus stop, doon lang hihinto. Tapos hindi ka pwedeng huminto kung hindi mo number nakalagay doon. Halimbawa, number A1. Yung A1, doon ka sa bus stop na yon. So kung wala yung bus number mo doon, hindi ka pwedeng huminto o bumaba dyan. Doon ka ibababa sa kung saan yung number ng bus nakalagay sa poste. Kung wala doon sa unang poste, malamang doon ka sa pangalawa. Kung wala sa pangalawa, doon ka sa pangatlo. Dapat ganyan. Tignan nyo, walang traffic sa Hong Kong, sa Singapore. Di ba? Sa China. Sa Taiwan. Di ba? Ganyan dapat. Dito sa Pilipinas, kaya nagkaroon tayo ng traffic. Kasi bakit? Isa pa ito sa mga sakit. Yung mga sasakyan 2010 pababa, binabiyahe pa ng mga owner. Alam nyo naman na bawal na yan eh. Alam nyo ba sa Amerika, 5 years pababa na sasakyan, hindi na pwede. Yung halimbawa, binili mo 2025. Pagka 2031, hindi na pwedeng lumabas yan. Either gawin mo na lang yung collection. 'Di ba? Sa totoo lang mga kababayan, ganyan eh. Dito sa Pilipinas, wala.
Pag bumaba ka ng Buendia, yung sunod mo may Buendia rin. Pag bumaba ka ng Cubao, yung sunod mo Cubao rin. Alam nyo, doon sa Singapore, sa Hong Kong, sa ibang bansa, pag ang number ng unang poste, halimbawa Buendia, yung bus na Buendia, yun lang ang hihinto doon. Yung bus na pa Cavite, pa Parañaque, pa Laguna, doon din sila bababa sa mga pwesto kung saan sila nakalagay. 'Di ba? Sa Taiwan ganyan din. Oh. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, sana ganyan ang gawin ni General Torre. Bago man siya magretiro, at least may pangalan siya. May pangalan na siya nung pag-aresto kay Digong. Sana magbigay siya ulit ng pangalan ngayon. Diba? Sa Macau, ganyan din. Sa Hong Kong, lahat. Dito lang talaga sa Pilipinas. Sa Taiwan, kita nyo sa Taiwan, motor lang. Kotse, bus, bike. Dito nakakita na bike lane, may motor pang dumadaan. Diba? Yan yun, mga kababayan. Kaya alam nyo, sa totoo lang, yung pagtalaga ni General Torre or ni PBBM kay General Torre bilang MMDA General Manager, sana magbunga yan. May tiwala ako kay General Torre, mga kababayan. Magaling talaga si General Torre. Lalong-lalo na pag siya ang nanguna, siya ang namuno. Magaling. Wala kang makikitang korupsyon, wala kang makikitang katiwalian, lahat disiplinado. Ngunit lang, minsan, pinag-iinitan siya kasi may pagka-istrikto nga siya. Pero tama naman yung pagiging istrikto niya. Kasi kung hindi ka mag-inistrikto, lalaki ulo eh. Diba? Dapat ganun eh. Halimbawa, ito, yung bus ni Chabet. Yung bus ni Chabet, kung saan siya hihinto, doon lang. Mayroon sang sariling istasyon, may number. Dapat ganun ang gagawin niya sa Pilipinas. Alam niyo, alam niyo Philippine government, wag kayong manghinayang gumastos. Poste lang 'yan. Hindi nga kayo nang hinayang ninakaw yung bilyon-bilyon de trillion diyan sa DPWH tapos dito sa para mawala yung traffic. Alam niyo, sa totoo lang, ito ang ipasunod at dapat ni General Torre sa mga jeepney driver. Kung hindi kayo sumunod sa batas, itigil yung wilga-wilga. Ito din ang masakit sa mga jeepney driver eh. Hindi ko kayo kinakalaban mga jeepney driver. Pero ito ang masakit din sa mga jeepney driver eh. Alam nyo, dapat may ruta kayo. Kung ano yung ruta nyo, doon lang kayo. Halimbawa, Marikina kayo to Quezon City. Marikina to Quezon City, yun lang ruta ninyo. Tapos balik kayo ulit. Huwag na kayong maghinto pa kasi nakakakos kayo ng traffic eh. Kung halimbawa, Marikina kayo to Green Hills, yun lang ruta mo. Sakay ka ng Marikina, baba ka Green Hills. Ang sakit lang kasi sa mga Pilipino, mga kababayan, pag Marikina to Green Hills, may bumababa ng kalagitnaan. Dapat bawal yung ganyan eh, or else may numero. Pag yung jeep na sinakyan mo, hindi dadaan doon, huwag ka nang dumaan doon, huwag ka nang sumakay. Or bus, di ba? Kasi alam nyo, sa totoo lang, may mga designated dapat. May mga bus stop dapat eh. Kaya tayo nagkukos ng traffic kasi walang discipline. Kasi, syempre, Marikina to Quezon City ka. Diba? Or halimbawa, Parañaque to Manila na bus. Kung saan-saan humihinto yan eh. Nagkukos ng traffic tapos magugulat ka, may 10 bus yan, sunod-sunod. Wala na. Diba, dapat may number at may oras. Alam nyo, nung napunta ako ng Hong Kong, doon ako natutuwa eh. Bakit? Sabi ko, pumunta ako sa sakayan, kasi diba sa Hong Kong, pag nasa Causeway Bay ka, A1 or N1. Depende kung umaga ka pauwi ng Manila or gabi ka pauwi ng Maynila. So, ang sasakyan mo, A11. Yung A11, yun yung morning, papuntang airport yun. Doon ka mismo sa A11 na poste. Kasi doon bababa yon. Kung hindi ka sa A11 pupunta, wala kang masakyan. Disiplinado eh. Kaya walang traffic doon. Kung mag-traffic man doon sa Hong Kong, siguro matagal na yung 2 minutes. Sa Malaysia, ganyan din. Traffic na sa Malaysia, yung 3 minutes to 5 minutes nilang na-stop sa stoplight. Traffic na sa kanila yan. 5 minutes. Yan na yung pinaka-worst traffic sa Malaysia. Yung 5 minutes na na-stuck sa stoplight. Take note ninyo Intindihan nyo mga kababayan. Sa Malaysia, yung 5 minutes na stuck mo sa stoplight, traffic na sa kanila yun. Worst traffic na yun. Sa Hong Kong, ganun din. Worst traffic na yan. Dito sa Pilipinas, putang ina, 2 hours. Tulog ka na sa sasakyan. Pwede mo iwan sa sasakyan mo, balikan mo lang bukas.
'Di ba? Dapat ganun eh. Alam mo, sa totoo lang, sana si General Torre, no? Ganyan ang gagawin niya. Magbabago talaga. Mawala yung traffic sa Pilipinas. Sana sumunod naman ang mga motorista. Isa lang kasi sa sakit sa ulo itong mga jeepney driver. Kasi alam nyo, kapag may ipapatupad ang gobyerno ng ikakaganda at ikakaunlad ng ating bayan, nagwiwilga sila. Tapos tatakutin nila ang gobyerno. Oh, walang pasada, walang biyahe, walang sasakyan yung tao. 'Di ba? Tatakutin nila. Walang masasakyan ng estudyante, walang masasakyan ng mga tao. Kasi meron silang meron silang grupong, 'di ba? Pag nagpapa-implement ang government ng maganda para sa ikakabuti ng ating bansa, aba, nagpoprotesta, nagwiwilga. Oh, may mga tigil pasada program, may mga tigil pasada event. Yun agad ang gagawin. So paano tayo mag-i-improve? Tapos okay lang sana kung ang mga jeep ninyo ay mga bago. Minsan nga yung mga jeep nyo kagang-kagang na eh. Oh, tapos minsan mga pa yung mga driver, akala mo mga nakadroga, ang bibilis magpatakbo, akala mo biyahing langit. Tapos minsan yung mga jeep nila, magugulat ka, nahahablutan ka sa jeep. Kaya kung ako papipiliin, hindi ko kinukundi na dito kinakalaban ng mga jeepney driver. Kung ako papipiliin, mas piliin kong sumakay sa e-jeep. Bakit? Sa Egypt, malamig. Sa Egypt, safe ang gamit mo. Kung naghikaw ka, nagkwintas ka, walang mahahablot sa'yo. Sa jeep, putang ina, cellphone ka ganyan. Oh, naka-headset. Magugulat ka, headset na lang natira sa'yo, yung cellphone hinablot, tinakbo. 'Di ba? Yun, mga kababayan. So, klarong-klaro po mga kababayan, nilalait pa nga ng mga DDS si General Torre. From PNP Chief, naging MMDA General Manager, from 4-star, naging MMDA. Huy, tandaan ninyo, kahit PNP Chief yan noon at naging MMDA ngayon, kaya nyo ba? Hindi nyo kaya yan. Si Bato nga mula sa SPO1, naging 4-star general Diyan? Si General Torre, bago man siya magretiro, at least may pangalan siya. Take note, pwede pang tumakbong politician yan. 'Di ba? Oh, kasi ang hirap lang kasi dito sa mga DDS, yung tao na makakatulong sa kanila, sisirain nila. Tapos doon sila sa tao na hindi naman nakakatulong sa kanila. Bakit? Tingnan mo, kawawa si Tatay Digong. Makauwi man si Digong o hindi, mahirap ka pa rin. Makauwi man si Digong o hindi, bobo ka pa rin. Tandaan mo yan mga DDS, tandaan nyo yan. Si Digong, makauwi man o hindi, mahirap ka pa rin. Si Digong, makauwi man o hindi, bobo ka pa rin. Walang magbago sa pamumuhay mo. Tandaan mo yan. Mamatay si Digong, billionaire. Kayo, mamamatay kayo mga DDS. Worker. So yun lang. Mga kababayan, yung ating live sa mga oras na ito. So maraming salamat po, no? Mga kababayan, mag-ingat po kayo palagi at mamaya po may isa pa tayong live ulit mamaya, no? So maraming salamat. Like po tayo, no? Ipantay po natin yung ating like, mga kababayan. So mag-ingat kayo palagi, no? Like. Ayan. And see you next live, no? God bless po, mga kababayan. Maraming salamat. No, mga alas 9 po, mag-live po tayo. Like po tayo mga kababayan. Pantay po natin. No? So, mga alas 9 po, yung live natin ulit. Mga kababayan, see you later. Maraming salamat po.